ayun na nga, yun ang unti-unting ni-repair ni Duterte. Hindi nila alam kasi, ano bang pinaggalingan na na international relations situation ng Pilipinas nung panahon ni Duterte? Heaven ba? Heaven ba yung pinanggalingan tapos ginawang hell ni Duterte? Isipin nyo nga mabuti, umpong ninyo yung mga ulo nyo sa sarili kung gaano kahirap kung gaano katsaka ang international relations ng Pilipinas nung panahon ni Pinoy. At ni-repair yan ni Duterte. At nagkaroon yan ng bunga. Mga putang ininin nyo, alam nyo kung ilan ang Chinese tourists ang pinakamataas ng peak season, nagkaroon lang ng pandemic eh. 1.2 million. Tanungin ninyo yung mga bankero sa mga Boracay, sa Bohol or whatever, yung mga tricycle driver, yung mga maliliit na cottage or whatever, kung gaano kayabong ang kanilang negosyo ng panahon ni Duterte. Sabi ni Sas, hindi magkakaroon ng peace, ganyan. Putang ina, nasan yung peace? Yung bansa papunta na ng World War III, ganun ang binibenta ni Babe Romualdez nung in-interview sa Germany. Mga bakla kayo ng taon, 'di ba? So itong mga BBM supporters, no, hindi ayaw nilang palawakin ang kanilang utak, ayaw nilang palawakin ang kanilang kaalaman. Akala nila si BBM na yung rurok ng tagumpay sa pagiging matalino. Bex, kung matalino si BBM, no, wala pong matalino magsasabi na na-horrify ako pero hindi niya alam pa kung ano yon. And Sas, actually in-upload ko nga yung video mo when you were lecturing about negotiation. Minention mo doon na dapat hanapin yung yung zone of compromise, yung area na zone of possible agreement. Oo. ZOPA. Oo, ayan. Ang tawag dito, and nung time ni Duterte, because we were able to come up with an agreement with them, it resulted to opportunities also. 'Di ba? Isa sa mga resulta niyan, kumalma yung China sa pagbibigay ng trade sanctions. Okay? Panahon ni Pinoy, grabe yung mga trade sanctions na nakukuha natin sa China. It was automatically lifted. Hindi lang yon. Hindi nyo ba naisip, nung panahon na yun, yung mga nakatira sa Hong Kong galit sa mga Pilipino? Because of the Pinoy administration. Alam nyo kung gaano kahirap nung pumunta ang mga OFWs at mag-renew ng contract noon? Ng mga OFW sa Hong Kong? Nung panahon ni Duterte, si Duterte apologized. And it was deeply accepted kasi nga napaka-sincere ng pagkakasabi ni Duterte. And then eventually, nag-ease out yung labor issues noon sa Hong Kong. Tapos, galit na galit kayo kay Duterte because of itong ganitong mga kagaguhan na to. Bakit sino ba gumawa ng mga kagaguhan na yun? Yung Pinoy administration, ang mga tao ay nakapalibot ngayon kay Bongbong. Tapos ngayon nagse-celebrate kayo. Gago pala kayo. Dapat si Mar Rojas ang binoto ninyo. Gusto mo ba paglabas niyo ng Pilipinas, yung mga Chinese, inaaway, ang sama ng tingin sa inyo? During that Pinoy time, ganyan. Even sa mga social media, sa mga networking sites, inaaway yung mga Pinoy gawa ng Luneta bus incident. Ang galit sa atin nun, mainland China, Hong Kong, and Taiwan. Do you know, alam niyo sa Taiwan, di ba yung nakabaril ng fisherman sa exclusive economic zone natin. Kaya nga nun, merong survey nun ang Taiwan, who is your most hated country? Number 1 ang Pilipinas. Philippines. Bakla ba sa tayo sa North Korea? Oo, I remember that. Sobrang bad trip yung yung Taiwan sa Pilipinas. Bex, hindi tayo sinali sa Jones Cup. For the first time, hindi tayo sinali sa Jones Cup. And even hindi lang yun, even yung mga Southeast Asian nation, tanda ko nun sa mga social media platforms noon. Even yung mga Vietnamese, inaaway tayo dahil sa Luneta bus incident, nakakaloka. Galit ang Asian sa atin nung panahon ni Pinoy. And Duterte actually repaired that. Tas galit kayo sa kanya. Mga putang ina nyo pala eh.
panahon ni Pinoy, bad trip sa atin ng mga Indonesians. Why? Kasi we insist on, tatandaan nyo yung mule, yung Pilipina na drug mule. Tapos, the president wanted Indonesia to spare that lady. Ganon na parang, hindi, mag-ano kayo, ganyan-ganyan. Pero, Inuutosan niyo. ano bang diktahan yung isang sovereign country na parang ganyan-ganyan? Dapat nakikiusap ka. 'Di ba? Hindi nag-sit well yon sa maraming Indonesians kasi parang, who is this president telling our president what to do? Ayun na nga, yun ang unti-unting ni-repair ni Duterte. Hindi nila alam kasi, ano bang pinaggalingan na na international relations situation ng Pilipinas nung panahon ni Duterte? Heaven ba? Heaven ba yung pinanggalingan tapos ginawang hell ni Duterte? Isipin nyo nga mabuti, umpong yun yung mga ulo nyo sa sarili kung gaano kahirap, kung gaano katsaka ang international relations ng Pilipinas nung panahon ni Pinoy. At ni-repair yan ni Duterte. At nagkaroon yan ng bunga. Mga putang inin ninyo, alam nyo kung ilan ng Chinese tourists ang pinakamataas ng peak season, nagkaroon lang ng pandemic 1.2 million. Tanungin ninyo yung mga bankero sa mga Boracay, sa Bohol or whatever, yung mga tricycle driver, yung mga maliliit na cottage or whatever, kung gaano kayabong ang kanilang negosyo ng panahon ni Duterte. Kahit yung mga bankero, no? Dati, tanungin ninyo sila, hindi yung kinakausap nyo lang yung puday ninyo sa mga ganitong issue. Totoo. Sabi ni Rosini Almagro, I was in Dalian, China that time. Nagalit ang China kay Pinoy. Lahat ng products galing Pinas, sinunog, never me mag-off, kaya galit sila. Never me ano yun? Ano yung sinabi nito ni ano? Ayun. So, yun. Ano ba to si Chef Vincent official? Anti ba to? Pro-BBM ba to o anti-BBM? Pro-BBM yan, loyalistang tanga yan. Kami, as always, the main character, Tatay Digong, alam naman ikaw! Presidente si PRRD. Tanga mo! Malamang si PRRD ang main character dahil siya yung presidente nun. Alam mo naman si BBM, ano bang nagawang mabuti ni BBM ngayon sa bansa? Sige nga, bigyan mo kami ng datos, Chef Vincent. Datos tayo. Dahil papakita ko rin sa ng datos. Nakita mo yung yung investment, pakita mo nga yung Joe, yung diniscuss natin nun. Yung investment, ilang places ang binaba natin? 6! Sige nga, Chef Vincent, pakita ka ng datos. Ano bang nagawa? Kaninong gobyerno na ang Pilipinas ay napunta sa number 1 spot ng Economist Intelligence Unit as the most vulnerable country in Asia geopolitically? Kay BBM. Kay Duterte ba? Hindi. Let's speak facts. Huwag niyang pagmamahal mo kay BBM dahil hindi ka mahal ni BBM. Maniwala kasi hindi ka nga niya kilala eh. Ako nga kilala niya eh. May number pa ako ng mag-asawa. Diyos mio. Malamang si Duterte ang main character dahil siyang presidente siya noon eh. Ikaw nga, si BBM ang main character mo, yung main character mo naman, wala namang achievement. Anong achievement niya? Yung mga achievement niya, peke. Hindi ka ba magigising? Nag-mention siya ng mga achievement niya, peke, hindi naman kanya. Lalo na yung yung naka-clear na kami ng 27,000 barangay. Boba! Galing yung mga na-clear na yun, mga na-clear na barangay nung panahon pa ni Duterte, ilan lang yung na-clear mo. Tapos yung farm to market road, nakagawa na tayo ng 50. Putang ina, all those achievements were past achievements of previous administration, tas inangkin niya. Yan ba? Gawin natin main character si BBM. Gusto mo? Anong achievement niya? Ano achievement niya? Diba? Sige Ngayon, kuda, Chef Vincent, Umakyat ka, Chef Vincent, pagtanggol mo, anong achievement? Magbigay ka ng datos sa datos. Sige nga, nakita mo yung presyo ng bigas? Magkano yung presyo ng bigas? Tarantado to. Ano ka ba? Boba? Hindi mo alam ang nangyayari sa mundo? Hindi mo nangyayari alam sa Pilipinas? O gawin natin main character si BBM, umakyat ka dito.
sampalin mo kami ng datos. O ito, ano yung Mm. pinapakita mo, Joey? Sampalin mo sila ng datos na yan. Ayan, ito yung mga foreign direct investment na bumaba. Ito ay cumulative, no? Ibig Oo, sabihin yan, cumulative. ito yung the foreign investment cumulative levels. So, yung nasa Oo. pinakababa, girl, kasi yan, yung cumulative Ito. growth. So, mula nung umupo siya, July 2022, puro negative cumulative growth levels, no? Hanggang ngayon, 2022. hanggang December. Ayan, 2022. Hindi ang growth rates yung cumulative. Oo. Wala, umupo siya hanggang ngayon, negative ang cumulative growth rate. Ikaw, chef, achievement yan. Sige nga. Ipaliwanag mo nga sa amin tong datos na to. Magaling ka pala. Paano hindi magiging negative? Pupunta sa ibang bansa, mag-a-attract na investor, kukuha ng mga pledges, sabay sasabihin, magkakagera sa Pilipinas. Sinong takang mag-i-invest sa Pilipinas noon kung magkakagera sa Pilipinas? Diba? Na parang, ano to? Ako talaga mataas ang energy ko ngayon kasi nga, 2022 ko pa nakikita na ganitong mangyayari. Ay, 2022, 2023, February, galit na galit sa aking mga tao. Ngayon, nangyayari na, sabi, hindi mangyayari, sinasabi ni Sas, hindi magkakaroon ng peace, ganyan. Putang ina, nasan yung peace? Yung bansa papunta na ng World War III, ganun ang binibenta ni Babe Romualdez nung in-interview sa Germany. Sige nga, chef. Ipaniwanag mo nga sa amin yan, nasa matino pa ba? Nasa sanity pa ba ang Pilipinas ngayon? Magbigay ka ng datos. Anong datos? Sige. Mag-name ka nga ng kahit isang malaking kriminal na napatumba na sa panahon ni BBM. Ni BBM, oo. Magbigay ka nga kahit isa. Magbigay ka ng isang pangalan. Or isang malaking oligarch na nagbayad bigla ng utang sa gobyerno. Magbigay ka siya. Magbigay ka ng kahit isang oligarch. Meron? Tang ina, huwag nyo kami nga ano-ano yun, kayong mga BBM supporters. Kaya kayo nanalo dahil dumikit si BBM kay Sara. Dahil kung si Sara, tumakbo yan ng presidente, hindi magiging presidente si BBM. True. Ayun. Saka putang ina nito, sino tong chef? Wala ka nung mga panahon na kami ay nagtatanggol kay BBM. Kaya nga hindi ikaw nilapitan ni Lisa di ba? Yun ang nilapitan ni Lisa. Ako sa kasi RJ. Dahil kami yung nagtatanggol talaga ng bonggang-bongga at bongga yung pagtatanggol namin. Matalino yung pagtatanggol namin. Noon. Ngayon, nakikita na namin, kabubuhan na yung mga nangyayari. Bakit sa tingin mo si RJ tahimik? Dahil si RJ hindi yung bobo. Alam niya kung ang nangyayari ay mali. Kung tama ang nangyayari, si RJ, magsasalita yan. Hindi nagsasalita, di ba? Dahil advanced na ang science. The truth of the matter is, nakikita niya na hindi na tama ang nangyayari. So, it's better na mag-quiet na lang siya. Dahil nga kaibigan niya itong mag-asawa. That is the truth of it. Dahil kilala ko yun si RJ, no? Kahit na ganyan-ganyan niya. Alam pa rin niya kung anong tama at mali. Di ba? Ngayon, sasabihin, main character si Digong. Malamang, presidente siya nun. Ngayon, di ba, main character si PM? Tsaka nga lang yung main character ninyo, walang bayag. Bangag pa. True. Ano, chef? Ayan, nag-breakfast ka sa akin, nag-dinner ka kay Sas. Tahimik na siya. Totoo, ang hindi kasi ko maintindihan dito sa mga BBM supporters natin, why do you refuse to think? Bakit ayaw tumanggap ng facts? Diba? Ba't ayaw tumanggap ng facts? Sorry, Mami Laika, go. Ako okay lang sa akin kung BBM supporters pa din sila, pero magbigay naman sila ng matalinong reason kung bakit. True. Yun nga, hindi ka naman pinipilit na, sige, you come to our side. Wala namang ganun eh. 'Di ba? Wala namang ganun. Pero, wag kang mag-refuse ng mga facts. 'Di ba? Hindi, magbigay ka ng fact. No? Fact to fact. Mag-fucking tayo. Let's fact each others with facts. Nagbibigay kami ng facts. Tapos, main character, can you imagine yun ang response mo sa facts?
Oo. Main character si Digong. Palakpakan, ano ka 4 years old? Hirit yan ng mga hirit yan ng high school. Putang ina, ilan ang bulbul mo? Siguro may ilang anak ka na, nakailang kantot ka na, ganyan pa rin ang hirit mo? Para kang first year high school? Putang ina, tsupain mo na yung sarili mo. Grabe siya. Ayan. Hello, Ziti. Hello, Zach. Hello, kumusta? Ba't wala na mga notification yung ano mo? Ano? Wala nang notification yung Yung live? It's a mystery. Ayan. Hindi ko rin alam. Hindi rin naman ako nasisyndicate sa Hindi ako nasisyndicate sa Facebook at saka sa sa YouTube yata may mga nagna-notify naman Ayan. But anyway, ayan, Zach, anong mo? ZT, ano ang gusto mong i-share? din at makinig muna ako doon kay Ma'am Sas. Kung idol ko yan eh. Okay. O, sige. Sige, Di ba diyan ka na lang nakakaloka yung muna. mga banat ng mga BBM? Kasi si Digong binenta yung West Philippine Sea. Puta, paano binenta? Per kilo ba yan? O per galon? Paano binenta yung West Philippine Sea? Nabibenta pala yung dagat? Oo. Yun nga parang yun nga yung question ko na parang can you please be more precise doon sa pag sinabi nyo, binenta yung nagkaroon ng secret agreement, ganyan. Can you please tell us exactly kung ano yung detriment na dinulot nun? 'Di ba? Doon muna. Hindi yung i-assume ninyo na masama siya agad. 'Di ba? Because yung nature nun, hindi naman yun masama, ginagawa naman talaga yun. 'Di ba? Kung magsalita tong mga to kasi parang, kasi verbal agreement. Hindi yan po pwede, yung ganun. It shows yung yung ignorance ng mga tao na nagko-comment sa at ang nakakasama ng loob kasi, yun yung fini-feed ni BBM. Etong si BBM, binobobo yung mga tao. Pagkatapos yung mga supporter niya, dahil alam niyang bobo, pinagsasamantalahan niya. 'Di ba? Inagahasa ang mga utak ninyo. That is the truth of it. 'Di ba? Hindi nyo nga ma-explain Hindi nyo nga ma-explain kung ano yung you don't even know what you're talking about. Tapos ma-horrify ka. Bex, kung sabihin yan sa'yo ng jowa mo, Joey, na-horrify ako sa ginawa mo. Ano sabihin mo, Joey? Anong sasabihin mo in return? Anong ginawa mo? Hindi ko alam pero na-horrify ako. Na-horrify ako. Basta tatawagin ko. Nanay ko. Nanay mo. Sige nga. Di ba na parang, have you lost your mind? That you don't even know whether this makes sense in your everyday life? Na ma-horrify ka sa isang bagay na hindi mo alam at tatanungin mo yung ibang tao para malaman mo. Pero na-horrify ka na. Putang ina, praning! Sabi Sas, aayusin yung gusto sa South China Sea. Pero kinakausap niya Australia, pati yung pagkalayo-layo yung Czechoslovakia, US. Bakit hindi mo kausapin yung China? Yung pinagmamalaki nila yan Mamilay, kaya suportado daw tayo ng Czechoslovakia. Czech Republic, wala lang Czechoslovakia, mga bakla. Czech Republic, sorry. Yung Czech Republic, ganyan. Suportado daw tayo. Malamang bibili ka ng armas Ano sabihin? Bakit yun ang kinakausap mo kung gusto mo ayusin yung South China Sea na issue? Ba't yun ang kinakausap mo? Hindi mo kausapin Alam niyo, kaguluhan mo dyan. Ito ang dapat ninyong malaman. Okay? Ito naman kasi hindi itong mga supporters ni BBM wala naman tong balak magbasa at makinig, no? At mag-isip-isip. Naubos na ng Ukraine war ang ammunitions, no? Kasi hindi sila meron kasi yung limit pag peacetime. Pag ikaw isang bansa ka, wala ka sa gera, may limit ang pag-manufacture mo ng weaponry. Okay? Nasa gera ba ang United States? Hindi. Nasa gera ba kahit isa sa mga EU countries? Hindi. May limit ang production, peacetime production. Yan tawag dyan. Napadala nila, nauubos na sa Ukraine war. Okay?
Ngayon, kailangan nilang mag-manufacture. Para kailangan mo mag-manufacture, kailangan may bumili. O tayo na ngayon yung eksena. Basahin niyo 'yan, no? Hanapin niyo yung industrial base ng United States na hindi na siya prepared kasi naubos na ang kanilang weaponry kakadala sa Ukraine. So kailangan niyang mag-manufacture ulit. And one of the ways in order to stimulate manufacturing of weapons is to find new customers. Edi tayo ngayon yung customer. Ngayon, yung mga pinambibili dyan na imbis na ini-invest sa development ng Pilipinas, ini-invest sa mga weaponry. Kung nagkagera, ano mo yung weaponry mo? Bakla ubus yan. Saan ka uli kukuha? Mga bakla kayo ng taon. Diba? So, itong mga BBM supporters, no, ayaw nilang palawakin ang kanilang utak, ayaw nilang palawakin ang kanilang kaalaman. Akala nila si BBM na yung rurok ng tagumpay sa pagiging matalino. Bex, kung matalino si BBM, no, wala pong matalino magsasabi na na-horrify ako pero hindi niya alam pa kung ano yon. Ayun. Sulong at matatag, hello. Ayan, hello. May kwento ako, mabilis lang. Ano muna yung local muna. Kanina kasi, parang nagbabrowse ako sa Facebook. May napadaan na live sa akin, hindi pala nakamute yung yung sa mga live ko. Yung babaeng naglalaba. So parang na-curious ako sa mga pinagsasabi niya. Akala ko kung sino tong babaeng naglalaba na to. Yung mga pinagsasabi niya, parang ang weird naman itong babae na to, kung anong pinagsasabi niya na nag-comment ako doon, sabi ko sa kanya, Madam, yung yung sinasabi mo na foreign direct investment, negative pa yan, sabi ko sa kanya. Wala pa tayong wala pa tayong nakukuhaan diyan. Tas ang dami niya na pinagsasabi na parang, bakit ka nandito sa live ko ganyan. So hindi ko na lang pinansin yung mga argumento niya kasi naman siya, wala namang kwenta. Tapos may isang nag-comment doon na sabi niya, hindi pa ba kayo masaya na maraming invitation si BBM to travel outside nga para daw sa mga state visits? So parang binalik ko sa kanya, sabi ko, ate, lilinawin ko sa iyo ipakita mo yung mga invitations na yan. Kasi kung invitations talaga yan for state visit, hindi tayo gumastos ng bilyones, sabi ko sa kanya. Tapos alam mo ang binanggit niya, intayin mo sa news, ano ka special na alam ba niya na yung mga travel related budget ng Office of the President is around 4 billion pesos. Yes, correct. Pagkatapos ang income ng foreign direct investment na naitala as reported by the government, foreign direct investment ng BOI, 1.4 billion pesos. Negative nga. Ay, mas marami. My God, magkano yung budget mo sa pag-travel? Pagkatapos ang kinita mo lang diyan 1.4 billion. Nakamute ka, Sas. Ito na yung kabubuhan. Nakita niyo ba ang Prime Minister ng Singapore na travel ng travel? Kailangan ba niya mag-travel na mag-travel? Nakita niyo ba si Widodo? Nakita niyo ba ang presidente ng Indonesia na travel? Nakita niyo ba ang Prime Minister or ng Vietnam na travel ng travel? Silang pinupuntahan para magkaroon ng mag-invest. Nakita niyo ba yung recently na nangyari sa China? Lahat ng malalaking businessmen, CEOs ng United States pumunta sa China at Jinping. Nakita niyo ba si Xi Jinping? Kailangan ko mag-travel everywhere para makakuha ng Diyos mio, Santissima Trinidad. Buksan ninyo ang mga utak ninyo. Tingnan nyo ang nangyayari sa ibang bansa. Kung gaano kakalayo. Hindi ba? Diyos ko dahil puro kayo, ini-invite siya, maganda. O ano na pala niya sa buhay mo? Anong napababa? Ang tanong pa rin, asa na ang mga bilang na araw ng mga smugglers at hoarders?
Oh, Correct. Yung tapang-tapangan natin, nabilang na ang araw nila. Asan di na? ba sinabi niya bilang na ang mga araw ng mga smugglers at hoarders? O nasa na yung mga binilang yung mga araw? Ba't hindi mo i-update? O ito na ang mga smugglers at hoarders na nasa gupa at ito na ang mga ganyan-ganyan. May nakita ba? May na-report ba? O kayo mga supporters si BBM, bakit hindi kayo magbigay ng update? Kasi wala kayong ma-update. Hindi ba? Nung panahon ni Duterte, ang daming yung mga vloggers, so update na update itong mga ginawa, itong mga naputumbang mga narco mayors, itong mga ganito, mga ganyan. It's not perfect pero may na-update. Kayo nga wala kayong na-update. Ang wala kayong ibang ginawa kundi awayin yung mga DBS vloggers, mga bakla, mga bago lang kayo sa kalakarang ito. Hindi ninyo alam, no, kung ano ang mga dapat ninyong gawin dahil wala kayong datos. As simple as that. Wala kayong datos. Nag-work kinuha overtime, nila, no? nag-work holiday para lang manira at mangbasag ng mga DDS supporters or mga DDS vloggers instead na mag-create ng mga listahan or mag-advertise ng mga kung ano yung nagawa, na mag-promote ng kung ano yung mga nagawa ni BBM. Ganun po yung mga binabayarang vloggers ngayon ng admin na to. Manira, mang-away instead na mag-promote. Kasi True. kung promote, Di ba parang, di si Lenny lang sana nanalo. Nung Vice President si Lenny, ini-invite siya ng kung sino-sino. Kung gano'n lang pala kalakaran, gusto nyo pala, achievement pala yan, di achievement din pala yung mga ginawa ni Lenny nung Vice President dyan. Dahil ini-invite siya kung saan-saan. Kung masaya na pala siya sa invite-invite di ba? Si Lenny na lang siya. Invite. Si Lenny na lang sana siya. Ganun din naman si Lenny nung Vice President siya. invite ni ganito. Di ba ganyan din yung mga campings noon. Ang sabi nila, mabuti pa si Lenny, ini-invite si Duterte, hindi. Si Lenny na lang yung binoto ninyo. hoy, Ganun lang pala. paano invite din si Duterte nung time niya? Mismo si Duterte nagsabi na hindi siya lalabas ng bansa as much as possible. Kung gusto niyo siyang puntahan niyo. Yun ang sign ni Duterte that time. Diba? Kayo Saan nilapit kayo sa akin mga O, leaders diba sa nung- ibang bansa. Di ba nung panahon ni Duterte, di ba? First time natin nakita sa ating buhay na isang presidente, ang prime minister ng isang malaking bansa ay pinuntahan ng bahay ng Pangulo. Sabi, nakita nyo ba yun? Nandun siya sa bahay dito. Di ba? Kumain pa siya dun sa mga street food. Di ba? Ganun. Can you imagine? Pinuntahan siya sa kanyang bahay ng Prime Minister ng Japan. Hindi siya, nakita ninyo yon? Ngayon, may gusto bang pumunta, makita ang lifestyle nitong dalawang ito, kung ano talaga ang lifestyle nila? Alam niyo kung bakit hindi? Dahil curious ang mga tao nun kung paano talaga nabubuhay si Duterte. Di ba? Na simpleng tao lang pala itong presidente. Ganun ang curiosity ng mga tao. Ito, curious ang mga tao dito kay Bongbong kung positive ba o negative sa droga. Ang layo. Masyadong maraming entitled. Ito yung yung tinutukoy ni Sulong, ito yung sinasabi ko kanina na nahuli sa traffic sa EDSA. Gumamit ng bus lane. Oo. Joey, eto pa. Hanapin mo yung article ni Tiglaw. Yung high horse. Ay, yung horse. Fallen off the horse. Fallen off the horse. Okay. Ayun lang po, salamat. Kayo na lang baba na ako, Joey. Salamat na gagawin ko eh. Salamat po. Thank you. Ano yung title? Tingnan mo lang yung Fallen off the horse. Yeah. Fallen off his horse. Tingnan mo yung isa pang pambubudol dyan ni BBM. Di ba yung pledge sa mula Saudi Arabia? Oo. Control F mo na yung Saudi Arabia, Chorba. Ito. Sige, nasa baba. Saudi Arabia. Nasa baba. Ito. Ayan. After the graph. Basahin mo, madam. Char. Teka, lakihan natin para... Government's desperation to concoct figures was so evident in October when it claimed that Marcos' trip to Saudi Arabia resulted in investment agreements worth
4.26 billion with Saudi businesses. Most of this though, or 87%, according to Presidential Communications Office press release, was a human resource services agreement worth 3.7 billion between Algier Human Resources Company, ARCO, and Association of Philippine License Agencies. How in the world can a personal recruitment company and in one kind of business invest 3.7 billion here? It turns out that Saudi company isn't all investing that astounding amount of 3.7 billion in the Philippines. It's an estimate by one bureaucrat of the total amount of salaries for an undetermined number of years for overseas Filipino workers Okay. recruited by the Philippine agencies in the country and deployed by the Algier Human Resources Company. Ridiculous. In DTI's attempt to claim that there will be a massive inflow of foreign capital into the country, it classified OFW remittances as foreign investment. Ina, nakakadiri! Ano ba yan? Diyos me, walang maklaim sweldo ng mga OFW, yun na lang. Aray, Diyos ko, sumakit ng ulo ko dyan. Ano ba naman yan? Diyos me. Hindi nga. Ano ba naman Ano yan, to? bongbong? Ano to? Hindi to pambubudol? Yung mga nagtatanggol dito, ano to? Ipaliwanag yung sa amin yung mga BBM supporters dito. Nakikinig sa amin at binabalahura kami kanina pa sa comment section. Ano to? Puta. Hindi yan pambubudol. Sila yung fake news peddler. Hindi sila Pakipaliwanag. fake. I-debunk nga Ayoko- itong sinabi ni Ambassador Tiglao. Ngayong gamitin yung fake news peddler, no? It actually gives them some sort of a heroic emirate. Idiocy peddler. No? This is plain and simple idiocy peddler. Ginagawa ninyong bobo ang mga Ang mga Pilipino. tao. Ginagawa ninyo. Kaya kayo ay hindi tunay na makabayan. Ang totoong makabayan, itinataas ang pag-iisip ng mga Pilipino. Ine-educate sila ng mga bagay-bagay. Okay? At malalaman nyo lang kung na-educate yung mga Pilipino dahil pag kayo ay binira nila, educated din yung pagbira nila sa inyo. Kayong mga BBM supporters na kanina pang haggard ng haggard sa amin, no? Ito lang masasabi ko sa inyo. Ano ang natututunan sa inyo ng mga Pilipino? Ang magpagawa, mag-ayos niyan, kasi ano na yan shipwreck na yan Kaysa, bumili ka na lang ng bago. Diba? Ipakita mo sa kung bayan ko ng itsura ng BRP Sierra Madre. Ay, oo. Diyos ko, tama ka, Zete. Zete, kaluoy man. Diba? Ano ba to, Zete? Tama. Ano ba yung, kasi tama ito si Digong, no? Challenge na ito. Di ba sabi nga ni Duterte, kanya, alam mo, parang pagkakasabi niya, stop explaining. Just do it. Exactly. Explaining. Just do it. Oh, nandiyan ang Japan. Nandiyan ang Japan. Nandiyan ang US. Hindi, i-repair ninyo. Pero ito nga, Mrs. no, may dagdag ko lang. Itong Amerika kasi, nung time ng 2022, di ba nagka-standoff sa Ayungin Shoal? Alam naman natin kung anong nangyari dyan. College pa ako noon Nangako kasi ang Amerika kay Pinoy nung time na yun na handang tumulong, bla bla bla, kung ano na pinapangako nila dyan. Tapos, doon sa Ayungin, nag-stand off, nandun ang barko ng China, nandun ang barko ng Pilipinas. And then, nagkakaroon ng bagyo. Biglang umalis ang barko ng Pilipinas. Ang naiwan si China. Ngayon, sa Scarborough Shoal. Ngayon, nung tapos ang bagyo, bumalik ang barko ng Pilipinas, hindi na sila pinapasok kaya nagka-stand off. So, ito siguro yung, alam mo yun, yung medyo ito ganito din ang mangyayari dyan sa, yung kung saan man nakalocate ngayon yung shipwreck na yan. Ayan, nakikita nyo yan. Okay.
Ayan po ang Ayungin Shoal. Okay? Ay, Ngayon, oo. high tide pa yan. High tide pa yan ngayon. Tapos ayusin. Pero sino namang sirang ulong mag-ayos dyan ng ganyang itsura? At- Diyos ko. Alam niyo po ba ang BRP Sierra Madre kung ano yan? Joey, kailangan natin ng ano-ano. I-search mo kung ano ang BRP Sierra Madre. Okay? Yan ay lumang barko ng World Amerika, War yung II pinaglumaan. era, Philippine, Oo. it's World War II era Philippine Navy vessel. Yan lang po ang nag-iisang warship noon. Yan po, okay, nangako po ang Amerika na i-modernize ang ating military since 1952. Okay? Since 1952. Hanggang ngayon. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam kung sino pa ba yung... 2024 na modernization pa rin yung pinag-uusapan ninyo. Ilang years yan? 2024, 1952. 70, Pa rin dumarating anong petsa na. ilang years na yan? 1952, 2024 minus 1952. 20. Mga bakla, lahat ng presidente ng Pilipinas mula 1952 hanggang ngayon, yaan ang parating sinasabi, dito tayo sa Amerika kasi i-modernize nila ang ating military. Since 1952, mga bakla, siguro hindi pa nabubuo ang similya na makakabuo sa inyo bilang tao. Yan ang ipinapangako. Yang barko na yan, okay, yan ang isa sa mga hand-me-down ng Amerika. Okay? That is an old World War II ship. Yan na ang isa sa mga symbol ng modernization. Okay? Naintindihan nyo na? So, mula 1952 hanggang ngayon, modernization ang pinagsasabi. Okay? Saka ito yung mga bagong pinapadalawang weapons. Hindi po sila top of the line. Sila po ay hand-me-downs. Sila po yung mga second. At ang mga hina-hand-me-down ng Amerika, okay, meron kasi yung tinatawag na shelf life, no, kumbaga sa mga produkto, di ba? Zeti could correct me, no, if I'm going doing wrong. Meron yang end of life na. Okay? At yung mga end of life pa nila, yan na yung pinamimigay. Okay, hindi naman pinamimigay, binibenta na nila yan. Okay? So ikaw naman bibili mo yan kasi nga mura. Pero syempre, pag binili mo yan, kailan ang end of life nun? And end of life na nga, kaya nga binalik eh. Kaya nasaan na doon yung modernization program? Bakit tayo bumibili ng mga second hand, third hand na mga ganyan? Di ba? Na mga end of life na. Mga end of life na ng mga ayan, yung BRP Sierra Madre, isa yan sa mga produkto ng mga modernization noon. Putang ina, old World War II warship, no? Tapos ayan, since 1999 ganyan na yan. And totoo naman, sabi ni Digo, kung pwede, kung i-repair na yan, ni-repair na yan noon. Kasi nga hindi, di ba, pinakita na nga sa amin dati namin ni Joey, na panahon pa ni Pinoy, alam na nila na merong agreement na hindi na i-repair, no? Hahayaan na lang siya diyang mabulok, tapos ang ibibigay na lang is yung mga humanitarian supply travelers. You know what kind of agreement is that? That is what you call in Asian diplomacy a saving face. Okay? Kasi nga, ang Pilipinas niyan, nung inanuyang barko dyan, ang explanation pa yan noon, no, 1999, alam ko nga yan, kasi ngayon ang issue na pumunta sa first love ko. Ang sabi niya ng Pilipinas, si Daniel, no? Alam mo, ang sabi ng Pilipinas niyan, ay hindi, na-stuck lang. Tatagalin din namin, na-stuck. Yun po ang pagkakasabi. So, nasabi, na-stuck ba? O sige, offer namin mag-tow. Ay, hindi kami na mag-tow. Wala kaming pera. Wala kaming pera. Kasi nga, mahal talaga mag-tow ng barko. Mga Bex, alam niyo kung magkano kamahal mag-tow ng barko? Madam, may tatanong ako sa 2 hours ang SONA. Sa tingin mo, ano ang sasabihin niya doon sa 2 hours na yon? If aabot pa tayo dyan. Alam mo sasabihin niya dyan, Seti? Baka dyan na siya or baka dyan na siya mag-declare ng ng gera or hindi natin alam ang mga takbo ng mga bangag, mga utak nowadays. Pero yun na nga ang eksena na
Hindi ba kayo hindi ba kayo magigising na yung modernization na yan, parang ganito lang yan, 'di ba? Kayo nga sa jowa niyo nga, yung pangako nga lang 2 months nga lang naiimpyerna na kayo. Ito bakla since 1952, tapos sasabihin niyo, hindi matutupad na nila ngayon. Bakla, so sa tingin mo si BBM mas magaling siya sa mga past president kahit sa tatay niya? Exactly. Ma'am, I have a question. Misas at saka I have a- ZT. Si ano po, mali po kayo doon kasi sabi ni Risa, pwede raw yung i-refurbish while nandyan. refurbish, ano? Sabi Pwede na raw ni Risa yung Ontiveros, ayusin pwede while mo i-refurbish. Ito si Risa Hindi, Ontiveros, hindi yan baliw mukha din mo, to Risa, eh. na pwedeng i-refurbish. Hindi yan mukha mo, Risa. Yung mukha mo pwede i-refurbish, pero itong barkong to, hindi na pwede i-refurbish yan. Regardless kung i-refurbish man yan o ano man, walang matinong tao na magkukumpuni ng sira ng ganyan sa gitna ng dagat. Eh sabi niya, yun ang sabi ng sitting senator ng Philippines. Hindi. Ay, itong mga mga against sa amin, no, sa tingin nila anti-BBM lang kami. Humanap kayo ng foreigner. No, humanap kayo ng foreigner, pakita niyo yung bagtang yan. Tanungin niyo, be. Mare-refurbish pa ba? Pero sa tama, di ba, Miss Joey, ma'am, itong just have a Sierra question. Madre na to, nasa disputed area to, nalabas sa EEC natin o nasa looban ng EEC? It's within EEC. Yang EEC, pero ano yan. disputed. Ang ano kasi niyan, ang originally kasi na claim, okay, ng Pilipinas, kaya inoccupy yung Ayungin Shoal because it's part of the Kalayaan Island Group. Okay? Kalayaan Island Group is a territorial claim. Ngayon, yung EEZ mo, dinilute mo yung territorial claim mo into an EEZ. Bakla, wala yan. Territorial claim yung Vietnam at China Diyos ko dahil EEZ ka lang. Even in your EEC, you know, even parang halimbawa, yung Taiwan is within our EEZ. But will you claim Taiwan as part of your territory? The last mo. Yung time na yan, nung time na yan talaga, kahit nung time namin, malinaw yan na kasi disputed area yan, EEC yan, hindi natin teritoryo, pero gusto nakikipag-agawan tayo, so dapat i-claim natin na territory. Kaya isinadtad yung barko na yan, tapos ang palusot, hindi lang yun, fishing vessel lang, then it turned out na na military, sige, hayaan mo na lang, para meron na tayong outpost dyan, parang claim na natin yan, na atin yan. Hindi, ang niyan is Kalayaan. Kaya umaalma din yung China ever since. Kasi Kalayaan Island na yan eh. Kalayaan Island Group yung claim. Kaya namin to inaano because it's part of Kalayaan Island Group. As simple as that. Ngayon nga, hindi mo na nga marinig yung Kalayaan Island Group pag pinag-uusapan yung Ayungin Shoal. Kasi ayaw na nilang sabihin yung Kalayaan Island Group. Kasi nga, yung Kalayaan Island Group, it was obliterated. The unity of the Kalayaan Island Group and all unity of the Stratis or whatsoever was obliterated by the 2016 South China Sea arbitration. Yun ang totoo diyan, no? Yun ang totoo diyan. Kaya ang gulo-gulo na nga ng claim ng Pilipinas, bakla. Hindi tayo consistent, that is as simple as that. Diyos ko, dahil pag-aralan ninyo. Mga bagay-bagay. Oo, yung tama sas, 'di ba? Yung ruling kasi ng ng arbitration is parang sige, EEC ng Pilipinas yan, which is pinahina kasi ang unang claim natin niya, kaya nandiyan yung Sierra Madre is inaangkin natin as territory na. Ngayon, nung lumabas yung arbitration, sige, EEC nyo. Di lang nung humina yung claim natin, EEC na lang. Saka ang sinabi pa doon, hindi siya pwedeng i-appropriate as territory. As territory, oo. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nyo ng argument ng Pilipinas? That the Ayungin Shoal, Second Thomas Shoal, cannot be appropriated as by occupation. Tayong naka-occupy Sabi ko, ano ba itong argument ng Pilipinas na to? Sabi ng Pilipinas, ang Second Thomas Shoal ay hindi ito pwedeng i-occupy. Pero tayong naka-occupy. Parang ang weird ng argument. Parang, Miss Sas, I have a question po. Is that okay? ayoko. Sige, go. May confusion ngayon kasi sabi ni Justice Carpio na we can put up a structure daw there. Pero sabi ni Attorney Roque, nung tinanong ko siya, sabi niya, we cannot put up a military structure. Ano po yung totoo dyan? Under UNCLOS? Ay, hindi, we can put up a structure if you want to put up a structure.
I don't agree with Harry Roque. I agree in this point. I agree with Carpio. Now, of course, you can put up a structure anywhere in the sea, anywhere in the world if you like. No, it's not even military structures po ba? Yes, you can put up You Kasi within the EEZ. you can put up a military structure in the sea, anywhere in the sea, anywhere in the world. Yun ang ano doon. It doesn't matter if it's your EEZ. Ang hindi lang po pwede is if it's within the territorial sea if it's within the territorial sea, hindi ka po pwedeng magtayo dyan ng military na kahit anong structure. So, ngayon, yung military structure na yan, sure, you can put up military structure, but the point is it's actually a contentious issue. No, papaano mo pwede, you can always discuss it, no, whether it is allowed or not allowed by law, but that is not the point. The point is it practicable that you put up a military structure? How much do you know how much would you actually spend in order to actually you actually need to create an artificial island there in order to have a good military installation. Dahil kung yung military installation na naman na eme-route, bakla hindi yan magsusurvive. Magtatapon ka lang ng pera. So you have actually to turn that shoal into a artificial island, just like yung ginawa ng China sa Mischief Reef, di ba? They turned it into an artificial island, and then yun. Pero nga, ang ano ko is, why do we want to keep on courting trouble? No? Ito ba talaga yung pinakamaganda nating gagawin sa ating buhay-buhay? parang ano ba, kailan wala na ba tayong matalino sa ating mga buhay-buhay? Ano to? Francis? Ano ang tawag dito? Di ba merong rally sa Davao ng maisog sa 14? Ngayon, all of a sudden, yung airport ng Davao sarado sa 14. So, hindi ka makakapunta, girl? Hindi, makakapunta ako kasi 13 yung ticket ko eh. So, hindi ka makakaalis? Hindi ako makakaalis ng Davao. Ate Joey, pupunta ka ng Davao? Oo. Ang mga tableya mo dito. Iko-collectahin ko mga tableya, Zeffy. Ayan. Tapos, Ang ano nila, no, meron ako diyan sinulat, no, sa libro ko. Pwede ba i-post ang sulat ko niyan? Yung what is the position of the United States on military structures in other countries, EEZ. Okay? Para malinawan ang mga tao. Kasi nang negotiation yan ng UNCLOS, you can always research this because this is all available online. Okay? Bansa about the military exercises and structures, etc. sa EEZ ng ibang bansa. Ang posisyon ng Amerika and a lot of countries na sa West, ang pwede mo lang hindi pwedeng pagawa sa iyong EEZ ay related sa economic matters. Specifically, ang pinaka-absolute dyan is yung fossil fuel, yung mga nasa lupa. Kasi nga, pero above that, wala ka na dyang yung military matters is not included in your control. Kaya yung Amerika niyan, ang dati yung Seychelles, okay, yung Seychelles, nag-pass sila ng law na magbabawal ng military structures, foreign military structures sa kanilang EEZ. Inayawan yan lang Amerika. Dahil sabi ng Amerika, hindi yan sakop ng UNCLOS, hindi yan sakop. Yan ang sabi nila. So pwede sabi, kaya pag tiningnan nyo Freedom of Navigation Report ng United States, yung mga ginagawa nila, yan ang isa sa mga inaayawan nila, yung mga laws ng bansa na bawal ang military exercises sa
easy nila na walang pahintulot kasi hindi daw yan sakop ng UNCLOS. So that is the point, no? So ako, the Philippines can erect military structures anywhere in the ocean in the world if it wants to. It doesn't matter if it's on easy or whatever. Basta kaya niya eh. The issue is practicality. The issue is practicality. Oh, the issue is practicality. And bakit ka magtatayo? 'Di ba? Na parang ako kasi iniisip ko, no. Well, do you really think that you can solve this in your lifetime? No. 'Di ba? Meron ka syembreng timeline. Kailan mo ba 'to mare-resolve? 'Di ba? When you are already economically strong. You know, when you already have a very, very good industrial base. When that time comes, syempre tumasabay ang military, no? Pag lumagan ng economy mo, tumataas ang military capabilities mo. It's pareho yan, 'di ba? Ngayon, pwede ka naman mag-complain, 'di ba? O halimbawa, tumaas na yung military capabilities mo, ganyan, o let's say after 50 years, no? O after 50 years, ang lakas-lakas mo na dyan, malakas ka na sa China, sipain mo na yung China kung gusto mo pang sipain siya after 50 years, no? Diba? Wait! Pwede ka naman maghintay. Madidiminish ba yung claim mo? No! As long that you didn't say that you gave up, you haven't given up your claim. Correct. You don't even have to repeat it over and over and over again. Oo. Ang kaganda kasi dito, Miss Sas, Sas, wait lang, Ziti. At tawag dito, may question ako sa iyo, Sas. Kasi parang isa sa mga ina-assert ng mga batang yultong is that they do not want to lose yung BRP na nakasadsa doon sa Ayungin. Kasi yung ang tawag dito, yung BRP daw will basically establish yung presence natin doon sa Ayungin. Ganon. So pag tinanggal mo daw yung BRP Sierra Madre doon, mawawala yung presence natin doon at hihina ang ating claim. Ganyan. Yun din yung argument ni Justice Carpio na hindi kailangan nandiyan yan, ganyan para kasi otherwise hina ang claim natin. Alam mo, mag-interject lang ako, di sabihin na lang natin kay Justice Carpio, mag-replace yan ng kung doon, panibagong barko. Mali nga sila dyan. Joey, kailangan natin ng facts. Can you download the PCA case? Yung award, yung merit, yung 2016. Sabi ni may tanong dito habang hinahanap mo yun, sabi ni TJ Beniga, hello Sas, case in point, how UK and US steal Diego Garcia Island from Mauritius? Kasi po, kinolonize po kasi ng UK ang Mauritius. Okay? And then, hindi natapos yung kinip yan ng UK because nga, itong United States, nagtayo siya dyan ng bases. Ang inabangan ko ngayon, Sas, yung pag mananalo si Trump sa November, no, syempre magbabago ang diplomatic approach ng US. Ano mo yan? Yan, Hanapin mo. Second Thomas Scholl. Sige, go. What are you looking for, ma'am? Yung yung cannot be occupied, yung status ng Second Thomas. So go. More. Okay, wait. Sige pa Mare. Ipapa mo po. Okay. So ito ang inaano ng Pilipinas. Okay? Pakita mo kung anong paragraph yan, girl. So this paragraph 112. Ito ang mga ina-argue ng Pilipinas. Okay? Number 4. Mischief Reef, Second Thomas Shoal, and Subi Reef are low tide elevations that do not generate entitlement to a territorial sea, exclusive economic zone, or continental shelf, and are not features that are capable of appropriation by occupation. Ano sa Tagalog yung not capable of appropriation by occupation?
hindi mo siya po pwedeng makuha, hindi mo siya po pwedeng, Okupado. hindi mo siya po pwedeng, hindi maaaring mag-ripen into ownership. Pag inappropriate kasi kayo, ibig sabihin Wala aangkinin kang mo. titulo dyan. Wala kang Oo. titulo dyan. Through Okay. occupation. Through Okay. occupation. So, i-search mo pa yung specific yun sa second Thomas Schultz. Control F, go. More pa, girl. Sige pa. Sige pa. 307. 307 na. Sige, go. 307? Yeah, 307. Paragraph 307. Hindi, ito na yung may second Thomas Schultz na, ayun na. Okay. Ito? Sige, yung nasa dulo, yung decision dyan, sige. Ibaba mo pa, girl. Ayan, 381. 381. Ito, conclusion. The following features are or in their natural condition were exposed at low tide and submerged at high tide are accordingly low tide elevation. Okay. So ibaba mo pa. Asan meron diyang bakit ka? Hindi ibaba mo lang yung 0.9. Baka 383. Hindi. Ito, the status features. Ito yan. Hindi naman siya Rock Island eh. So, itaas mo pa yung. Yeah. Hindi, doon sa kanina. Ito? 381 ata. 381. 381. Ito? Ay, Accordingly? 381 pala. Baka ayun yung 38. Sa taas niyan, 382, 381, di ba? 382, ayan. So, ang ano niyan is, basically, hindi siya pwedeng i-occupy. No, it cannot be appropriated by occupations. Ibig sabihin, even if you occupy it, it doesn't mean that it can be Sa'yo siya. appropriated. Oo. So, it will not matter yung occupation, yung presence. It does not matter. It doesn't matter. Ang ano kasi niyan, mas malinaw kasi noon, no? Mas malinaw yung claim ng Pilipinas. Ang claim dati ng Pilipinas is the second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is part of the Kalayaan Island Group. That's inyo. Okay? Ngayon, because of this decision, yung Kalayaan Island Group kasi, kailangan ako mag-demonstrate. So, paano pa ako mag-demonstrate dito? Meron ba blackboard option? Charot. Eto. Ay, ano na lang, girl. Mag-ano ka na lang ng Word. Ayan, Word. Word file or kahit anumang eksena. Word file.